Hello students! Ito naman yung fourth lesson natin para sa factoring, perfect square trinomial. At kung matatandaan nyo, yung square of binomial, ito yung kabaligtaran niya, no? Yung reverse process niya na factoring. So sa square of binomial, ganito rin yung pattern, di ba? Yan. So, ganito rin yung pattern niya. So we have, yan, yung square of binomial. Okay, so now we're going to get the factors of, sa number 1, meron tayo ditong x squared plus 16x plus 64. So, perfect square to. Ibig sabihin, ay pwede natin siyang kunin yung kanyang square roots, no? So, halimbawa, etong x squared. So, pwede nating right away gumawa tayo ng parenthesis. Tapos, halimbawa, etong x squared, no? So, that is x times x. Yan. Para sa x squared. And we all know na yung 64 ay 8 times 8. Yan. So, 8 times 8. And then, ang pattern na to, class, ay katulad nitong, dahil positive yan, ito yung susundin natin, yung expected answer natin is this much. Yan. Okay, so dapat ay parehong positive. So, parehong plus. Lalagay natin yung sign. Parehong positive because yung middle term natin ay positive. So, eto na yon. Or, parang i-erase natin siya sa second power. Kaya meron tayong x plus 8 times x plus 8 is x plus 8 all over raised to the second power. At yan na yung ating final answer. Yan. So, pareho na sila, di ba? Ito yung pattern. Okay? So, let's proceed naman sa second example natin. Here. Okay, so nandito pa rin yung pattern. Tapos, second example. So, second example na to, medyo tricky yung example na to. Kasi dapat, class, we are expecting na dapat ito ay wala nang variable dito, no? Ibig sabihin dapat to perfect square, di ba? Perfect square trinomial to eh. Pero you will notice meron tayo ditong 3, tapos dito 30 and then 75. So ibig sabihin meron ditong naidagdag na lesson, ano? Hindi siya perfect kasi yung 75 walang square root na 75. Yung 30, wala ring square root yung 3, di ba? So, ibig sabihin, meron ditong lesson na nadagdag. Yung nadagdag na to, ito ay combination kasi ng common monomial factor at saka perfect square trinomial. So, dalawang lesson ang nakapaloob dito, no? Para makita natin. So, that is common monomial factor ang nakalagay dito. Common monomial factor. Ito yung first lesson dyan. Tapos, yung perfect square trinomial. Yan, yung dalawa na yan. Okay? So, step 1, kunin muna natin yung common monomial factor. Ano yung common nila? So, you will notice, yung common dito, meron tayo ditong 75. Diba? And then, meron tayong 75. And then 30, and then 3a. So, you will notice lahat sila ay multiples of 3. No? Pwedeng i-divide ng 3. At lahat sila mayroong commonality. Every term. So, lahat sila mayroong a, variable a. Diba? Tapos, ang common nila is 3. Lahat sila pwedeng i-divide ng 3. At saka lahat sila mayroong variable a. So, therefore, gawa tayo ng common nila. So, pareho silang common factor ay 3. And then, common variable nila, lahat sila merong a. So, therefore, kung 3 na extract na natin yung 3, ang matitira na lang dito ay 25. Okay? So, meron tayong 25a squared na lang kasi ilabas na natin yung a. Okay? Next is plus. Kung 30 yan, nailabas na natin yung 3. So, times a number equals 30. So, yung number na yon ay 10.
Okay, so 3 times 10 equals 30. Tapos meron tayong a squared pero ilalagay natin dito sa factor ay a na lang, no? Plus, okay, we have 3a here na extract na natin yung 3a. So 3a times a number equals 3a. Therefore, yung number na yon ay 1, di ba? Yan, kasi 3a times 1 is 3a. Kaya dapat, pagka bumalik ka sa given, dapat ganun pa rin, ano? So, ibig sabihin, ito yon. So, 3a times 25 rather. So, 3 times 25 equals 75. And our a times a squared is a cube. Okay. And then 3a times 10, a. So, 3 times 10, we have 30. At a times a, ito yon, a squared. No? And then 3a times 1, ito yon, 3a times 1 is 3a. Yan. So, ibig sabihin, ito na yung factored form niya. At ayan yung common monomial factor niya is 3a. So, therefore, ito yung nasa loob, ito yung perfect square trinomial. Yan. So, ito yung perfect square trinomial na kukunin natin. Kasi yung 25, meron siyang perfect square to, di ba? So, 25a. So, pwede nating i-factor yan ng 5a times 5a. And then, of course, yung 1, dito, yung dalawang dulo lang yung perfect, no? Yung middle term, hindi. Okay, so 1 times 1, ito yon. So 1 times 1. Okay, yun yun. Okay, so 1 times 1. Okay, now, so don't forget na yung 3a, kasama pa rin yun sa factoring. Yung 3a. Kaya ilalagay pa rin natin siya sa, kasama siya sa factor. So, wag nyo kakalimutan yan. So, 3a, and then, gawa tayo ng dalawang parentheses. And then, we have here, lagay natin ng 5a. Tapos, sa kabila rin is 5a. And then, since positive to, so, we all know, dapat parehong positive yan. Okay, tapos we have here 1. Saka 1. Now, pag hinanap nyo yung 10, yung 10a, saan napunta yung 10a? Okay, ito yan. Yung 10a na yan, saan napunta yan? Kasi yung factor natin, ito. So, ito yung 10a. Para hindi natin makikita yan. Pero, ito yon, no? 5a times 1 is 5a. No? And then, 1 times 5a is another 5a. Kaya, ibig sabihin, magkakaroon tayo ng 5a plus 5a. So, ito yon, lalabas yung 10a. No? Okay, so, bali ang magiging final answer natin ay eto na. So, we have 3a. Sabi ko, don't forget, because that is a part of the factored form. Kaya, pwede nating ilagay yung naka-square na 5a plus 1 times raised to the second power. Ayan. So, that is our final answer. Ayan na yun. Okay? So, next is ito. So, meron tayong example dito na this time yung minus naman para magamit natin itong pattern na to, itong formula na yan. No? So, we have x minus y all over squared. Tapos, ang expected answer, ito, di ba, sa ating square of binomial. Pero, it's the other way around kasi nga, reverse process yung factoring ng special products. Okay? So, here, as I've said, dapat to perfect square. So, ito, meron tayong 4r squared. At dito naman, meron naman tayong 9. So, 4r squared, 4. Square root of 4 is 2. Okay, times 2. And then, we have r times r. 4r squared. And para sa 9 naman, we have 3 times 3. Ayan. So, sabi ko nga, yung middle term, hindi, no? Okay, so, i-ano natin. So, therefore, ang factored form ay, kuha tayo dito ng dalawang parentheses ulit. At kunin natin yung mga variables na in-extract natin. We have 2r
here. Sa kabila rin is 2r. And then, ang maganda rito, parehong sign, hindi ka na mamumroblema, ano? Sa perfect square trinomial. Parehong plus yan. And then, yung 3, lagay natin yung 3. Ayan. Okay. So, ganito mangyayari sa kanya. Kasi 2r plus 3 times 2r plus 3. So, it is, pwede nating i-combine siya all over squared na 2r plus 3. Okay. So, yan na yung ano natin, final answer natin. Yan. Ganyan lang kasimple yan. Okay? So, thank you for watching.